Now, last week nasabi ko na meron akong gagawing series dito, ang Project PR. So, ito yung pinakaunang episode. Now, first things first, meron akong good news, pero meron din akong bad news. Ang bad news, mamaya na natin sasabihin. Kaklaruhin ko lang kasi nasabi ko sa Project PR ko or personal record. Mga PR ko dati, ang gusto kong i-break. So, gusto kong mag-sub 22 sa aking 5K, sa aking 10K, gusto kong mag-sub 50 sa aking half marathon or 21K. Gusto kong mag-sub 1 hour and 50 minutes. So ano nga daw ba yung current PR ko ngayon? Well, last November, naka around 23 minutes ako sa aking 5K. Last November pa yon, hindi na nasundan kasi hindi naman talaga ako palaging sumasali sa mga fun run gaya ng nasabi ko. Ang pinaka-goal ko dito sa aking pagtakbo is for health and fitness, hindi para maging competitive. Yung 10K ko naman last February, yung PR ko doon is 51 minutes. Tapos last December, yung 21K ko, yung PR ko doon is, yung first ever na half marathon ko yon is 1 hour and 56. So yun yung mga current PR ko. Yun yung susubukan kong ma-break ngayong taon. Ito yung first episode, so ilalatag ko ang ginawa ko sa nakaraang linggo. Around Monday, pahinga. So around Tuesday, easy run ako, tapos hill repeats. So around 3 kilometers galing dito sa bahay, merong uphill na medyo mahirap din na uphill talaga. So merong 100 meters doon na talagang tinatakbuhan ko paulit-ulit. Kung nasubaybayan nyo sa channel na to, usually ang ginagawa ko lang is easy run or zone 2 lang talaga. Ngayon, nag-e-incorporate na ako ng hill repeats saka strides talaga. Although hindi pa ako nag-e-incorporate yung mga intervals, threshold runs, wala pang ganon. Ang ginagawa ko lang is consistent na ako sa uphill ko saka sa strides. Since 3 kilometers away from our house, yung uphill na yon, so ang nagiging warm up ko is yung papunta doon 3 kilometers, tapos 8 times 100 yung ginagawa kong uphill repeats. So 8 times 100 tapos around 2 minutes na pahinga. Walking pababa, tapos balik ulit, takbo. So around 80 to 90% ng effort ko yung uphill or yung pagtakbo ko ng uphill. So mapapansin ko talaga after ng hill repeats, mas magaan yung paa ko, mas mabilis yung cadence ko, mas sabi kong mas madali na lang magmabilis. So talagang natitrain yung sarili mong magmabilis. Kumanda yung running mechanics ko. After ng hill repeats, pabalik 3 kilometers ulit. So yun na yung cooldown ko. And usually, run, walk, or run, walk, run na ako. So takbo, tapos pag nag-alarm yung heart rate monitor ko, gamit ang chest heart rate monitor ko, naglalakad ako. So around 138 beats per minute yung alarm na naset ko doon. Once hindi na mag-alarm, tatakbo ulit ako. So usually yung pace ko around 5 minutes to 6 minutes. Talagang mas madali na lang magmabilis after ng hill repeats. Parang effortless na lang magmabilis. Wednesday, easy run na lang. Usually yung easy run ko ngayon is run, walk, run talaga. I don't know kung nakasubaybay na yung marami sa inyo dito, pero run, walk, run talaga yung ginagawa ko. By the way, nakuha ko yan sa isang Olympian na ang pangalan ay Jeff Galloway. Pero sa akin, modified lang. Bale, since sa kanya, meron talaga siyang structured na kung ilang minutes yung pagtakbo, ilang minutes yung paglalakad, tapos takbo ulit. Ako, wala akong structured way or wala talagang set na kung iilang minuto yung pagtakbo ko, kundi dependent ako sa aking heart rate. So kung wari, nag-alarm na yung heart rate ko, maglalakad na lang ako. So i-maintain ko yung zone 2 na heart rate ko na nasa low end. Hindi ko mini-maintain yung nasa top end ng zone 2 heart rate ko. By the way, ang heart rate ko is nakabase sa Karvonen formula. So kung dati-rate sa MAF ako nakabase, so Mafiton na formula, ngayon nasa Karvonen na ako nakabase. So base yan sa resting heart rate, sa max heart rate. Tapos merong formula dyan. Try nyo lang i-search sa Google, meron kayong makikita Karvonen formula. Thursday, easy run lang din. Usually around 8 to 10 kilometers lang naman. Tapos Friday, ganun din. Pero yung Friday, I think meron akong part na binibilisan ko ng konti kahit papano.
Minsan kasi nag-a-average ako sa aking run, walk, run, or hindi naman nag-a-average. Yung mga run part ng run, walk, run ko na umaabot siya ng around 4 minutes. Pero hindi siya prolong. Parang strides lang din siya. Siguro mga 10-20 seconds lang. Tapos since mag-a-alarm na yung heart rate ko, maglalakad ako. Isa din sa ine-implement ko, last kilometer sa mga easy run ko, sinusubukan kong sabihin na natin mag-around 90% ng effort para ma-simulate ko na yung part ng isang race na pagod na yung mga paa mo pero sinusubukan mo pa rin na mag-all out, or sabihin natin hindi mag-all out pero ibigay yung 90% effort para ma-simulate yung race pace sa isang tired legs. Anyway, pagka Saturday, ang ginawa namin is nag-LSD kami, which is uphill na LSD. So for the first 5 kilometers, talagang uphill siya. As in, madugo na uphill. Yun yung uphill last year na nakapagbago sa mindset ko. Yun yung naikwento ko na naimbitahan ako, 12 kilometers yun. Na by 3 kilometers pa lang, talagang tumigil na ako, naglakad na ako kasi hindi na kaya ng mga paa ko. I mean, na-humbled ako. Akala ko, kaya ko na during that time, pero hindi pala. Yung utak ko lang pala yung nagsasabing kaya ko. Pero I was proud last Saturday kasi walang tigil. Yung first 5 kilometers na straight na uphill, hindi ko tinigilan. Although hindi naman siya mabilis. Pero sa overall na pacing namin sa 12 kilometers, nakapace pa rin ako ng around 6 plus or around 6 minutes 50 yata. Nakaka-proud na nakaya ko yung ganun. Although kailangan naming tumigil kasi kailangan naming antayin yung iba dun sa halfway or more than halfway na. Around 7 kilometers na. Tumigil kami para maantay yung iba kasi meron talagang naglakad na lang. Kasi yun nga, madugo yung uphill na yun. Nag-uphill kami, tapos Sunday, tumakbo naman ulit ako. Siguro mga around 6 kilometers yun. Run, walk, run pa rin. Maintain pa rin yung zone 2 na experimental ko na run, walk, run. Parang naging strides na rin siya kasi nagpe-pace ako ng around 4 minutes. And then, Monday, hindi ako tumakbo. Tapos Tuesday, hindi ako tumakbo. Kasi ito yung bad news. Ang bad news is that for the past siguro mga isang buwan na, meron talaga akong iniindang sakit dito sa aking Achilles part. Sa right, I think ito yung tinatawag na tendinopathy. Hindi naman siya masakit na masakit. Siguro mga nasa 1 hanggang 3 lang yung pain scale niya. Yun nga lang, after ng uphill, madugong uphill, tapos yun, nag-heel repeats pa ako last week. Parang lumala. I mean, hindi naman siya talagang lumala na hindi ko na kayang balakad, hindi ganon. Actually, kaya ko pang tumakbo, kaya kong mag-easy run, pero ang iniisip ko kasi ngayon is that meron akong sasalihan ngayong Sunday. Pag itatakbo ko pa siya, baka mas lalong maging problema or hindi ako makasali. Or nagdadalawang isip ako kung sasali pa ba ako. Kasi yun nga, yung plano ko is 10K yung sa Sunday, 10K na race. Gusto ko sanang ma-break yung 50 minutes or ma-break yung 51 minutes ko. I'm positive na kung 100% lang ako or kahit nasa 90% lang ako, siguro kaya ko namang ma-break talaga yung 51 minutes. I don't know kung magiging sub 50 siya sa 10K, pero I'm positive na or confident ako sa aking part na kaya kong mag-sub 51. Kaya kong ma-break yung last February na run ko ng 10K. Yun yung iniisip ko ngayon since medyo sumasakit yung Achilles part ko. Hindi mo na ako tumakbo. Actually, ngayong araw, Wednesday, nagpaplano din akong magpahinga. Pero so far, nilalakad-lakad ko naman siya. Nakapaglakad ako kagabi hanggang, ngayong umaga, naglakad-lakad din ako Wednesday. Hindi naman talaga siya problema sa paglalakad lang. Iniisip ko lang is maging conservative sa approach ko. Hindi ko talaga ipupush yung sarili ko unless talagang sure ako na hindi magiging problema yung paa ko. Kasi, yun nga, yung nasabi ko kanina, in the first place, ang aim ko dito is not to be competitive against others or gusto ko mag-podium. Walang ganon. Gusto ko lang mag-improve. And yung pinaka-goal ko is health and fitness. Hindi naman siguro tama na isusugal ko yung possible injury. Maaring mag-sideline sa akin ng ilang weeks or months para lang sa project PR ko. Para lang sa
aim ko na ma-break yung 51 minutes na yon sa 10K. May mga panahon pa naman na pwede nating gawin yon sa susunod. Pero syempre, i-update ko pa rin kayo kung if ever sasali ako. And by the way, meron akong dumating yung sinabi kong sapatos, Anta C202 HP Pro or High Performance Pro. Anyway, itatry kong subukan siya mamaya or itatry kong i-break in siya mamaya kung maisipan or kakayanin ng mga paa ko. I-update ko na lang kayo, saka bibigyan ko to ng review. If ever makakasali ako ngayong Sunday sa 10K, ito yung gagamitin ko kung mabe-break in ko siya. So yun, hanggang dito lang muna. Ito yung first ever episode ng Project PR.